nasaktan ang isa sa mga star player ng Philippine Ascal sa kanilang exhibition game kahapon sa Baguio. Makaapekto kaya ito sa tsansa ng koponan na manalo laban sa Mongolia Blue Wolves sa Marso? Mula sa Baguio City, nakatutok si Mark Zambrano. Gumaganda na raw ang kondisyon ng Philippine Ascal sa patuloy na ginagawang adjustment sa high altitude conditions dito sa Baguio City. Sa training session sa Brent School kahapon, baka sa galaw ng bawat player ang kagustuhang maabot ang peak condition na kanilang inaasam. Bahagya nga lang natigilan ng lahat nang bumagsak ang left winger na si Chiefy Caligdong. Matatandang si Chiefy ang isa sa mga nakagol sa unang laban nila sa Mongolia. Buti na lamang at wala naman siyang natamong matinding injury, kaya balik agad sa ensayo. Kaninang umaga naman, isang presko ng pinaunlakan ng Ascal sa Baguio Country Club. Dito ipinaliwanag ni Coach Hans Weiss ang mga pangamba niya sa artificial turf na lalaroan nila sa Mongolia. The second part will be the preparation on an artificial pitch in Manila next week. And then we will combine both. We will go on the artificial pitch and in the probably cold weather in Japan. Pero bukod sa mga paghahanda sa laban sa Mongolia, hindi rin nakatakas sa magkapatid na young husband sa mga maintrigang tanong. Sir Anthony De Leon also exerted efforts in inviting Angel Locsin here at Baguio Country Club. So that's why you put me up here. So that's why I'm here to answer those questions. I knew it's not about football. I'm just kidding. Natawa rin ang lahat sa sagot ni James young husband nang matanong kung ilang marriage proposal na ang natanggap niya. Three. No, three. Sorry. Three. One from a girl and two from two guys. And one of the guys actually showed me a ring, and I said I can't accept it. Matapos ang press con, nag-courtesy call naman ng Ascals kay Baguio City Mayor Mauricio Tumogan upang tanggapin ang susi ng syudad. At tulad ng mga lugar na binibisita, pinagkaguluhan ang Ascals. Mula rito sa Baguio City, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng tinaguriang EDSA People Power Revolution sa darating na araw ng Biyernes, nakatodo alerto na po ang puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ng PNP at yan po ay sa mga lugar na pagdarausan ng pagdiriwang sa lungsod ng Quezon. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol, kamusta dyan? May kaninang hapon nga ay nag-deploy ng NCRPO ng tropa sa mga lugar na pagdadausan nga ng selebrasyon kaugnay sa People Power Anniversary. Iba't ibang unit ng pulis ang itinalaga sa People Power Monument gaya ng SWAT. Dito kasi inaasahang dadagsa ang may 50,000 taong makikisa sa pagdiriwang. Ang lugar na pagdadausan ng concert, in-inspeksyon, inikutan ang EDSA Shrine. Naglagay rin ng command post dito. Inalerto na rin ang Civil Disturbance Management Unit ng Eastern Police District at naglagay ng CCTV camera sa palibot ng lugar. Siguradong ang mga taong ina-expect natin dito will be more than what we used to have over the past few years. At walang specific tayong nakukuha pa na threat. Sana nga manatili ito until matapos. Maging sa iba pang lugar na may pagdiriwang ng EDSA Revolution, naka-alerto na rin. Simula Biyernes, February 25, magpapatupad na rin ng traffic rerouting. Isasarang EDSA northbound mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Pagdating ng alas 9, 2 lanes ang bubuksan. Pinapayuhan ang mga motorista ng kumanan sa McKinley papuntang C5 Road. Maaari rin namang kumanan papuntang Kalayaan hanggang C5 o di kaya mag-flyover sa Rockwell, kumaliwa sa Estrella. Pwede rin namang mula sa EDSA northbound ay kumanan sa JP Rizal papuntang C5 o di kaya kumanan sa Pioneer Street. Maaari rin naman mag-right turn sa Shaw Boulevard o sa J. Vargas Avenue papuntang C5. Sa kahabaan naman ng Ortigas Avenue, ang mga nagle-left turn mula Green Hills ay pinapayuhang dumiretso sa Ortigas Avenue. Ang mga kumanan naman mula Meralco Avenue ay diretso dapat sa Green Hills. Mike, sa ngayon nasa 5,700 plus ang mga pulis na nakadeploy sa buong Kamaynilaan. Pero ayon sa NCRPO, madadagdagan pa raw ang bilang na yan sa araw mismo ng paggunita sa Biyernes. Samantala, nananawagan naman po ang NCRPO sa mga bus drivers at operators na total ay dineklara naman daw na walang pasok sa eskwela sa lahat ng antas. Kung maaari lang daw po sana ay bawasan ang kanilang biyahe ng sa gayon ay makabawas rin sa volume ng mga sasakyan. Mike? Marisol, lilinaw natin sa Biyernes ang walang pasok, lahat ng mga paaralan at universidad at mga koleyo
pero may pasok sa trabaho. Sa ngayon, Mike, yung pa rin ang impormasyon natin. Tanging sa eskwela lamang po ang walang pasok at sa trabaho ay meron pa rin po. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Chika Mimi! Natutuwa mag-inang Mother Lily at Rosel Monteverde Teo sa tagumpay ng My Valentine Girls, ang joint movie venture ng GMA Films at ng Regal Entertainment. Naghahanda na raw sila para naman sa remake ng Temptation Island. Makichika kay Lars Santiago. Nanumpa bilang mga bagong direktor ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter ang Regal producers na sina Mother Lily at Rosel Monteverde Teo. Si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang namuno sa panunumpa. Hindi raw nagdalawang isip ang mag-ina na maging volunteer. They approach us to be part of the Red Cross and of course with no doubt about it, definitely yes. Of course this is different from showbiz, no? And this is talagang, it's my obligation how to serve kasi this is something that goes with charity and everything. Sa dami na ng blessing, I think naman this high time for me to serve naman for a better cause. Samantala, pagkatapos ng matagumpay na pagkasama ng GMA Films at Regal Entertainment sa pelikulang My Valentine Girls, pinaghahandaan na ang susunod na joint venture, ang remake ng Temptation Island. Nakapili na sila ng mga bida, pero hindi pa raw pwedeng ihayag kung sino-sino ang mga ito. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next, Chris Bernal, muling makakatambal si Aljur Abrenica sa Machete. May inamin pa siya tungkol sa nakaraan nila ni Aljur. Susunod na yan. Abangan! Congressman Ronald Singson, sisintensya na sa Hong Kong bukas. Ang pamilya niya, todo suporta. Silipin ang tune-up game